Hello Gemini, welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of January 2024. Ano yung pwedeng mangyari this year 2024, January, sa reading ninyo. So, I mean sa love situation ninyo, Gemini. So, let's start. Hindi lahat ng Gemini maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo at hindi sila Gemini sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, okay? If hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do watch your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate, or kahit pa naka-resonate kayo dito, still watch your other signs, your other placement, dahil pwedeng mag-connect doon yung reading nyo. So let's start. Ano yung pwedeng mangyari? What could going to happen this year 2024 January in your love reading, love situation, Gemini. So Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. January 2024 love reading, Gemini. Gemini. Oh, Gemini, this January 2024, merong new beginning ang paparating sa'yo this January 2024. I can see here that somebody will going to focus, or your person could be this time, we're going to focus on your relationship towards new beginning. I can see a happy and fulfillment relationship dito with full of love and commitment. So this January 2024, if you're in a relationship right now and you are happy with your relationship right now, this January 2024 mas uusbong pa yung pagmamahalan ninyo this January 2024. If not, if you are in a, I think kasi nanda sa process kayo ngayon that somebody walk away or you have walk away in your relationship, this January 2024, this person will come back. Okay? Babalik to dahil hindi pa siya naka-move on para sa'yo. So, babalik siya para ayusin yung mga dapat ayusin sa inyong dalawa. Okay? So, you might be dealing here with Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, what else? Let's see. Gemini, feeling ko sa situation ninyong dalawa, Gemini, andun ka sa point ngayon na you are trying to move on, enjoying your life, enjoying yourself from this painful love story na meron ka. So, merong betrayal sa nangyari dito. Might be this person, natukso siya sa iba, nagkaroon siya ng iba, and nalaman mo to, alam mo to, and might be you have your intuition and your gathered information until sa nalaman mo, and sobrang masakit to sa'yo, itong betrayals na to, like totally nasaktan ka talaga sa pagiging mapabaya ng taong ito. So, nasa point ka na magmo-move on ka or nagmo-move on ka, and then suddenly this person will going to come back into your life this January 2024. So, there will going to have a surprise love message from this person. Babalik siya to offer you this para i-save yung relationship ninyo ulit. So, I think sa pagbabalik niya, magbibigay to sa'yo ng a bit of confusion, stress, might be mag-iisip ka totoo pa ba siya ngayon? Kasi with this 10 of Swords, sobra ka talagang nasaktan sa ginawa ng taong ito. Sobra siya naging easy-go-lucky, wishy-washy. Sobra siya naging mapabaya. Parang feeling mo wala siyang pakialam na nasasaktan ka.
So, this ang pagbabalik niya sa'yo is parang feeling mo, totoo pa ba siya sa'yo? Ano bang meron? Something like that. Mako-confuse kasi you are already enjoying your life without this person. You are already in the process of moving on na talaga. You are in a healing process talaga. So, let's see more. Ano yung pwede mong malaman? Ano yung kailangan mong malaman? Ano yung this year, this January 2024? Ano yung kailangan mong malaman? You might also be dealing here with Aries sign, Leo, Sagittarius, or meron kang Aries, Sagittarius, Leo sa chart mo. Check your placement, guys. So, sa pagbabalik ng taong ito, mag-offer talaga siya ng pagmamahal sa'yo, ng pagbabalik talaga. Sa pagbabalik niya, hindi mo alam ngayon kung tatanggapin mo ba siya or hindi na. Hindi mo alam which way to go. But this person will really going to move forward, will going to do some action para mag-move forward towards with you. Para iparamdam sa'yo, ipaalala sa'yo na mahal ka niya, willing pa talaga siya na ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo. So, this is what you need to know. Makakaramdam ka pa din ng pagmamahal sa taong ito kasi yung pagmamahal mo sa kanya before is unconditional talaga. Minahal mo talaga siya. And mararamdaman mo pa din to, however, sa pagbabalik niya. So, I don't know if this is a husband, ex-husband, or ex-lover na, you know, pinangarap mo din kasi, or pinangarap mo ba na magkasal kayong dalawa, magkasama kayo in a long run, or siya na ba yung gusto mong makasama for life? Ginusto mo to noon talaga, as in, ramdam mo to na gusto mo talaga siya na, siguro may mga promises kayo sa isa't isa, may mga promises itong person na to, goes together, plans for the both of you, plans in the future, may mga ganun na kayong mga iniisip, pinaplano sa relasyon ninyo. Ibig sabihin, deep na yung relationship ninyo. Hindi na siya basta-basta na bago lang. Kaya sa pagbabalik ng taong ito, kaya siya bumalik talaga siguro. Kaya sa pagbabalik ng taong ito, mako-confuse ka. Tatanggapin ko ba siya or hindi na? Di mo alam this time kung ano yung decision ng gagawin mo. Pero this person is willing pa din talaga siya na to move forward towards with you. Okay? I can see na itong person na to, sa part niya, hindi niya ginusto yung pag-alis niya before. Parang, siguro ginawa niya yun para wala na lang gulo. So, to dig into this reading, let's see what happened. Para at least kahit papano makaresonate kayo is same nang nangyari sa reading na to, same nang nangyari sa inyo. Okay, so feeling ko nagkaroon ng clarity dito in your relationship about also an ex. Might be na nagkaayos, nagkabalikan, parang andun sa point na nagkaayos sila ng ex niya. So it doesn't mean na ex to, na asawa, or pwedeng ex-girlfriend to. Nagkaayos din sila, parang nagkaroon to ng clarity sa'yo. Parang naisipan niya na gusto ko na ng changes sa buhay ko, babalik ako sa ex ko, ayusin ko yung sa amin, something like that. So this person really cheated on you.
parang feeling mo pinaglaruan kanya, pinaglaruan niya lang kayong dalawa or something like that. Feeling mo something, may ginawa siyang mga ganitong mga bagay. So, hinintay mo din to siya na bumalik sa'yo. Hinintay mo hanggang sa napagod siya. Napagod ka sa kakahintay, sa kakalaban ng pagmamahalan ninyo. Kasi nga, sobra din yung relationship ninyo. Sobrang deep. Sobrang meaningful para sa'yo. Sobra mo siyang minahal, kumbaga. So, until sa point na umasa ka talaga, umasa ka na babalik siya to offer you a second chance. Until sa you felt dito na I just really wanted to end this cycle, to have a changes in my life as well. Kasi medyo na-stress ka na sa kakaisip, sa kakahintay, sa kaka-overthink. Kung babalik pa ba siya, does he going to give you judgment, magiging fair ba siya sa'yo, sasabihin niya ba sa'yo yung totoo, babalik pa siya. So, sobrang feeling mo dito, hindi ka nakatulog sa gabi sa kakaisip, nagkakaroon ka na ng anxiety and depression until sa to the point na nagdesisyon ka na mag-move on to heal from this pain na binigay sa'yo ng person, until sa nakapag-desisyon ka that you are going to rebuild yourself again, ayusin yung isave yung sarili mo, until sa dito ka na sa point na you are enjoying your life right now, you are in a healing process this time, then bumalik siya sa'yo. So, kaya nangyari na parang merong confusion sa'yo. Totoo na ba siya this time or no? So, ano yung mga possible na pwedeng outcome ng reading na to for you? So, you might be also dealing with an Aquarius sign. Okay, or as I said, Cancer, Scorpio, Pisces. So, ano yung mga possible or positive outcome ng reading na to, Gemini, for the Gemini people? Positive outcome. Okay, Gemini. Gemini will always be Gemini. So, Gemini, nakikita ko that hindi mo na siya tatanggapin. You are going to cut this person off into your life. Napagod ka na kasi sa kakahintay. Parang tama na. Parang gusto ko na lang mag-move on. Gusto ko na lang ng healing. Ipagpatuloy yung healing process ko. Ipagpatuloy yung parang okay na ako na wala ka. Parang tanggap ko na wala ka. Parang gusto ko na lang ng changes sa buhay ko nang wala ka. Gusto ko na lang i-reach yung goals ko nang wala ka. Just really wanted to be practical this time. Kaya ko na nang wala ka. Parang yun yung magiging possible outcome sa reading na to for you. Okay, you might have a Capricorn in your chart or Libra, Aquarius in your chart, or maybe this is you, Gemini, with the Queen of Swords, that you were going to cut off this person in your, you were going to take the leap of faith towards a new beginning of your life here. Parang you will just going to surrender and to give up on this situation. Ayaw mo na ng away, ayaw mo na ng napapagod, ayaw mo na ng gulo. So, andun sa point na even if you wish na sana before na kayo na talaga yung magkatuluyan, but yung absence niya sa buhay mo makes you realize that you are better na ikaw lang, and you can, parang you rebuild yourself again. Mas prioritize mo yung sarili mo, mas nakita mo yung importance sa sarili mo nung time, yung mga absence time niya na hindi kayo nag-uusap. So, Gemini, I will going to pull an oracle card for this reading for you, Gemini. So, magnetic connection.
there is a very strong pull and intensity that draws you to this person. Kaya nga nandito sa point na nung bumalik itong taong ito at nagpapahiwatig ng pagmamahal at pagbabalikan, hindi mo alam kung sino yung pipiliin. Hindi mo alam kung sino yung pipiliin. Hindi mo alam kung saan ka papatungo, towards pagbabalikan or towards moving on. Na-confuse ka talaga kasi nga sobra mo siyang minahal before, and nung bumalik siya, parang naramdaman mo ulit yun. Yung magnetic power, yung intensity ng person na to you. You know? Pero being a strong person with the Queen of Swords here, this is someone who is so strong person, willing to cut off, no doubt, walang takot. Being this person in your personality, kaya mo labanan tong magnetic connection mo sa taong ito. Parang nilabanan mo talaga siya dahil siguro you think about your future, you think about what happened, you think about this 10 of Swords, you think about the pain that he caused you so much. This is a 10 out of 10 pain. Sobrang sakit nito. So, ito yung naging inspiration mo para hindi ka na bumalik sa kanya. Not because natatakot ka, but because you don't want this to happen again. So, that is my reading for you, Gemini. Thank you and God bless.